Kung kayo po yung tatanungin mga kababayan, tama po ba na isali o pasalihin, papirmahin, or payagang pumirma ang mga bata doon sa signature campaign ng mga DDS para makalaya si Duterte? Pero bago nyo po sagutin yan, panoorin po muna natin ito. Ano pala, meron palang mga etyos na ang tawag dito, bakit may nagpirmang minor, merong ganyan-ganyan, yung bakit merong ano, bakit kasali may nagpirmang minor, ganyan-ganyan. Pagka kasi kasama yung magulang, pinapayagan na namin yan. Kasama naman yung magulang eh. Gustong pumirma ng minor, tapos kasama niya yung magulang niya. I-deprive mo pa ba yung bata para mag-signify ng support niya kay PRRD? 'Di ba? Hindi naman illegal yun, hindi naman bawal yun kasi kasama naman niya yung parent niya. Ganun. Ayun. Di naman yan, wala naman talagang ano yan. Wala. Of course, as a general rule, we prefer na 18 years old na yung pipirma. Pero kung kunwari, bata, kasama yung parent niya, and they want to participate, i-deprive mo pa ba yung bata Ah, na mag-participate? 'Di ba? Eh, kasama naman niya yung parent niya. Ayun. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po, inamin nila at sila mismo nagsabi na may mga batang pumipirma doon sa signature campaign nila para makalaya si Duterte. Ngayon, balik po tayo dun sa tanong ko. Tama po ba na ang bata ay pasalihin, payagan, na pumirma diyan sa signature campaign na nagnanais na palayain si Duterte? Ang sabi niya, pinapayagan daw nilang pumirma ang bata kasi kasama naman daw yung magulang. Ngayon, bago niyo po i-comment ang sagot nyo dun sa question ko, bibigyan ko lamang po kayo ng aking reaction dyan. Ako po naniniwala sa pagkakaunawa ko yung reason kung bakit 18 years old pataas ang pinapayagan lamang bumoto kapag may eleksyon, or minsan 17 years old yata pwede kapag SK. Pero yung normal at saka yung general rule is 18 years old pataas ang dapat lamang na makaboto kapag may eleksyon, ay dahil sa pagkakaunawa ko po, ang mga below 18 years old or minor ay hindi pa ganun ka-politically aware sa mga pangyayari patungkol po sa politika. Hindi pa sila ganun ka-aware, no? Or ka-knowledgeable. Kaya sa palagay ko, hindi pa po sila pinapayagang bumoto dahil hindi pa sila ganoong ka-knowledgeable sa mga nangyayari pagdating po sa aspetong politikal ng ating bansa. Kaya 18 years old pataas ang pinapayagan lamang na bumoto. Kaya ngayon, ako po yung nagtataka kung bakit pati bata po ay pinapayagan nilang pumirma doon sa campaign signature or signature campaign nila para makalaya si Duterte. Si Duterte po ay politiko at ang kanilang signature campaign ay may kinalaman sa politika. So, paano nila nasusukat yung kaalaman ng batang pinapayagan nilang pumirma patungkol dun sa signature campaign na kanilang kinakalap or sa mga signature na kinakalap nila? Paano nila nasusukat or nalalaman na aware yung batang pinapayagan nilang pumirma doon sa pinaglalaban ng kanilang signature campaign? Alam ba ng mga batang yon kung bakit humaharap si Duterte sa mga kaso sa ICC? Naunawaan ba ng mga batang yon na pinapirma nyo? Kahit pa kasama nila ang kanilang mga magulang, nauunawaan ba nila kung bakit meron kayong signature campaign? Kung para saan yun? Kung anong reason? At alam ba ng mga batang yon na pinapipirma nyo yung detalye nung nangyari sa war on drugs ni Duterte na sandamakmakang EGK? Kasi para sa akin po talaga mga kababayan, kung minor yan, kahit pa kasama niya ng mga magulang nila, para po sa akin, hindi pa nila naiintindihan ng mga bagay-bagay patungkol dyan. Malamang sa malamang kung ano yung choice ng magulang nila, eh hindi nang susundin nila. Parang ang kahalin tulad niyan is yung papayagan mo ang bata na manood ng sine or ng isang movie kahit R18 ito dahil lamang ba kasama ang kanyang mga magulang? Ganun ba yon? Hindi po ba? Maaring hindi ganun ang eksaktong ano nun, pero parang ganun kasi yung pinapalabas na kasama naman yung magulang payagan ng pumirma. So kung ganyan ang katwiran, kasama naman palang magulang payagan ng panoorin. Kasama naman palang magulang. Hindi po ba mga kababayan? Correct me if I'm wrong kung tama yung aking comparison, no? Pero may reason nga po kung bakit hindi pinapayagang bumoto ang mga bata dahil hindi pa sila ganun ka-politically aware. Tapos papipirmahin mo sa isang or papayagan mong pumirma sa isang signature campaign
na may kinalaman ng isang politiko at para sa akin, isang political activity yan eh. Makakarating yan sa Supreme Court or maaaring makarating pa yan sa ICC. Ano kaya ang sasabihin ng ICC at Supreme Court kapag nalaman nila na may mga batang pumirma doon sa signature campaign na iyon para palayain si Duterte? In my opinion, malamang sa malamang, ibabasura yan ng Supreme Court or ng ICC kung dadalhin niya yan sa ICC. Malamang sa malamang, magagalit sila. Kasi iisipin nila bakit niya idadamay ang bata hindi pa sila nakakapagdesisyon ng para sa sarili nila. Kasi sinabi naman niya literally, kasama ang magulang. So ano to? Decision lamang ba ito ng bata independently or may gabay ng magulang or may influence ng magulang? Kasi kapag ganyang signature campaign, naniniwala ako na dapat yan ay kusang loob at mismong desisyon nung pipirma. Hindi sapilitan, hindi dahil ginabayan ka ng magulang mo, no? At kahit pa sabihin mong gusto ng bata, willing yung bata, hindi po pwede yan. Hindi yan dapat pinapayagan. Dahil again, hindi pa yan ganun ka-aware sa mga nangyayari. Baka pagdating niya ng 18 years old, pumirma siya ngayong bata siya. Pagdating niya ng 18 years old or nag-mature na siya, na-realize niya, ay, mali pala yung ginawa ko. Nung nalaman na niya yung mga bagay-bagay patungkol dyan sa mga kaso ni Duterte sa ICC, na-realize niya na mali pala yung ginawa niya. Yung pagpirmang ginawa niya. Hindi po ba mga kababayan? So para po talaga sa akin, mali na hinahayaan, inaalaw, or pinapipirma, or pinapayagang pumirma ang bata dyan sa kanilang signature campaign para palayain si Duterte, kahit pa kasama ang magulang. Dahil yan pong activity na yan ay para po sa akin, dapat lamang po yan para sa mga 18 years old pataas. Tsaka again, ano kayang sasabihin ng Supreme Court kapag nalaman nilang may mga batang pumirma? Malamang sa malamang, ibabasura nila yan. So para po sa akin, sila na rin ang nagpahamak sa sarili nila. Pahamak talaga sila sa sarili nila. Imagine, palpa kayo, sablay kayo dyan. Malamang sa malamang, no? Kapag nakarating yan sa Supreme Court, pag dinala nyo yan at nalaman nila na may mga batang pumirma dyan, malamang sa malamang, i-dismiss nila yan o hindi nila yung tatanggapin. Sino may kasalanan? Sila din. Sila din kasi yung pumayag na pumirma yung mga bata. Hindi po talaga nag-iisip mga kababayan. Para po talaga sa akin, isang malaking ewan. Sa bagay, sila naman yun Sila naman yung palpak no? Palpak na sila sa mga paandar nila. Yung kagustuhan nila na makamit ang ganito, pumapalpak sila sa paraan nila, no? Ilang beses nang nangyari sa kanila yan, hindi pa rin sila natututo. Anyway mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, tama po ba yung sinabi nito o yung shinare niya na pinapayagan nilang pumirma yung mga bata sa signature campaign para makalaya si Duterte, na pinapayagan nila yung mga batang pumirma dahil kasama naman daw yung magulang. Kung kayo ang tatanungin, tama po ba yon? I-allow nyo po ba yon? Ilagay nyo po sa comment section ng inyong pong opinion or reaction. At sa palagay nyo mga kababayan, kung makarating yan sa Supreme Court, yung impormasyon na yan, sa palagay nyo, i-honor ba or tatanggapin ba ng Supreme Court ang mga signature na makakalap nila kapag nalaman ng Supreme Court na may mga batang pumirma? Yun lamang po. Sana po masagot nyo at aking pong babasahin ng inyong mga sagot. Salamat po sa panonood.